Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales at ito ang aking daily devotion patungkol sa topic na wala na nga bang mga apostol ngayon o apostles. At bago tayo magsimula ay alamin muna natin kung ano nga pa ang mga apostles o apostol. Ang apostle is a recognized office of the early church. Apostles are in several ways the New Testament counterparted to the Old Testament prophet and such as the authority to write words of scripture or sa madaling salita ay ang mga apostle ay naninirahan o makikita natin sa Old Testament ang mga propeta at ang mga apostle naman ay sa New Testament. At ang nilalaman ng ating Bible verse na Ephesians chapter 2 verse 19 to 20 ay sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan ng mga hinihang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Katulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta. Ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sinasabi rito na hindi na mga dayuhan ang mga Epeso o ibang tao sapagkat nananampalataya na sila kay Kristo. O kaya sila ay kasama na sa mga hinirang ng Diyos at kabilang na sa kanyang sambahayan. Kahit ano pa ang iyong pinanggalingan, hanggang sa naniniwala ka at nananampalataya kay Kristo ay hindi ka na isang ibang tao o dayuhan, kundi kasama ka na sa kanyang pamilya ng Diyos. At para sa ating unang teaching na there are no more apostolic office today. Sinasabi rito na sa ating panahon ngayon ay wala na sumusulat pa ng Bible o wala na mga apostol. Pangalawa ay the apostles and prophets. Teachings are the foundation of the church. Sinasabi rito na kanilang mga sinulat o katuruan ay patungkol kay Kristo lamang. May isang foundation ng mga prophets at apostles. Katatlo ay the apostles are witnesses of Christ. Ang mga apostol ay mga nakasama ni Kristo o kanyang kasama sa pagpapalaganap ng kautusan ng Panginoong Diyos o kanyang salita. Kung kaya ang kanilang mga kasulatan ay patungkol kay Kristo. Kung kaya ay wala ng apostol na nabubuhay ngayon dahil ang mga nakakita lamang sa muling pagkabuhay ni Kristo ang matatawag na apostol. At para sa ating unang application ay embrace the apostolic function of being sent once. Sinasabi rito ay maaari natin gawin ng mga function ng mga apostol sa pagbabahagi ng salita at di pa na maaari pa natin gawin. At hindi na tayo pwedeng maging apostol pa. Maaari na lang natin gawin ay pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos na ginagawa rin ng mga apostol noon. At para sa ating ikalawang application ay connect people to the Savior Jesus Christ. Dahil ako at ikaw ay isang sinugo ng Panginoon, ipalaganap natin ang salita ng Diyos, maaaring sa eskwelahan, trabaho, o sa mismong inyong tahanan. At upang magkaroon sila ng relasyon at kakilala pa nila si Kristo at magkaroon sila ng kaligtasan sa buhay. Pangatlo, I work toward transformation under the authority of Christ. Sinasabi ay maging instrumento tayo ng Panginoon para magkaroon tayo ng pagbabago sa mga buhay ng tao sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kabutihan ni Kristo. At mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.